Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Sana'y nasa tabi na kayo ng inyong mga gadget upang samahan kami sa loob ng isang oras ng palitan na talakayan. So bagamat malamig ang panahon, siyempre, as always, mainit ang ating usapan. Talagang mga nagbabagang balita dito sa loob at labas ng ating bansa. Ito po ang inyong lingkod, Egay Bonzo. Ay, Kap Egay, are you weak? No. Papayag ka bang masabihan ka na mahina ka? Hindi, sabi ni Robin, mga kabataan daw ngayon. Mamaya, papasadahan natin yan mamaya. Oo. Pero siyempre, di papayag yung mga kabataan ngayon dahil nakikita naman natin yung lakas nila eh. Talaga hindi kami papayag. O hindi ka kasama sa kabataan. Bataan tayo nung araw. Ganun. At hindi rin naman tayo mahihina na nung araw. Iba nga lang ang panahon natin sa panahon ngayon. Sabi mo nga kanina, Kap Egay, ang social media, ang lakas talaga ng tulong. Tulong at saka advantage at saka disadvantage. Meron. Ganun. Di ba? Okay, so, Kapdi, so umpisa natin. Pakibasa mo na yung context natin. Okay. Saka yung ano. Nakita mo nakapula ko. Yan. Oo nga pala, OBR, ano. Palagay dyan OBR yan. Okay, ang ating pong tema ngayong gabi ay laban ng mga kababaihan sa mga isyu ng karahasan, korupsyon at katarungan. Sa ating pong konteksto, bawat kababaihang migrante may kanya-kanyang pasanin sa buhay. Sa kanilang pangingibang bansa, kakambal na ang pakikipagsapalaran at pagsasakripisyo para sa isang magandang kinabukasan na hinahangad para sa sarili at sa kanilang pamilya. Sa kabila ng pagiging isang migrante, pinagpapatuloy pa rin nila ang pakikipag-ugnayan sa mga kababayan at iba pang mga organisasyon na nagsusulong ng mga karapatang pantao at para sa kagalingan ng mga migranteng manggagawa. Isa sa advocacy ang sinusuportahan nila ay ang kababaihan laban sa karahasan, gaya ng 1 Billion Rising, na isang global na pagkilos sa mga kababaihan at dinadaan ng protesta sa pamamagitan ng sayaw. Ito ay dinaraos tuwing ika-14 ng Pebrero taon-taon. Pinangungunahan nito ng Samahang Gabriela kasama iba pang organisasyon ng mga kababaihan. Bukod sa paglaban sa karahasan, kabilang din sa kanilang pagkamulat ang ukol sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas, na kahit sila ay nasa ibang bansa na ay may malaki pa ring epekto sa kanila dahil sa nakikita nilang paghihirap ng mga kaanak at mga kababayan. Napakasakit malaman ng pinaghihirapang bayad sa buwis ay napupunta lamang sa mga korap na politiko at mga kasangkot. Kaya kaisa sila sa panawagan ng bawat sangkot sa korupsyon, lahat dapat ay managot. Sa nalalapit na araw ng Pebrero 23, matutuloy na ang kumpirmasyon ng mga kaso laban sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte, na sa ngayon ay mag-iisang taon na sa pagkakadetine sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Matatandaang noong isang taon, buwan ng Setyembre 23, ay hindi natuloy ang kumpirmasyon ng mga kaso. Ngayong itutuloy na ito, ang Duterte Panagutin Europe Network ay naghandang muli ng isang linggong programa sa The Hague, ang Bantay Katarungan Week, na magsisimula sa ika-22 hanggang 28 ng Pebrero 2026. Mayoridad sa bilang ng mga namumuno at sumusuporta sa pagkilos na ito ay mga kababaihang migrante na nakabase sa iba't ibang bansang sakop ng Europa. Kaya muli, ipinahahatid natin ang pagbati sa lahat ng kababaihang mulat at aktibo. Sana ay dumami pa kayo, tayo, at makapagbigay pa ng mas malawak at matibay na inspirasyon sa lahat. Ayun. Medyo mahaba. Kasi dalawa naman ang pag-uusapan natin dito eh. So, bago tayo magsimula ng ating usapan portion, ipakilala muna natin ang ating mga panauhin ngayong gabing ito. Siya po ang chairman? Chairman ng Gabriela Europe. Bagay na bagay po sa kanya yung yung kanyang pangalan doon sa kanyang grupo. Bakit? Dahil ano ba ang hawak ni Gabriela nung araw? Ano ba? Di ba itak? Pag binaliktad mo yung Kati. Kati Abon po. Gabriela Europe chairman. Tsaka isa pa ay si Duterte Panagutin Europe Network convener, si Ma'am Ikay Enriquez. Ayan, dalawa yan na mga talagang matatapos. Mga bigatin. Bigatin ang Egay, kaya mo ba yan? Yan ba sasabihin hina? Bati mo na sila. Bati na kayo. Si Kati. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay na ugnayan sa Himpapawid Radio. Thank you po. At iimbitahan nyo kami. It's always fun to be here dahil lahat ng pinag-uusapan, makabuluhan, at nakakatuwa na pag-usapan ang mga makabuluhang bagay na ito. Thank you po.
Ganun din po. Thank you po ulit sa Ayan. thank you din po ulit sa pag-invite sa amin dito po sa in behalf of Pinay sa Holland Gabriela and in behalf of the Duterte Panagutin Network Europe. Masaya po kaming makakasama ulit dito po sa Ugnayang Panghipapawid and looking forward po sa ating discussion ngayong gabi. Okay. Unahin muna natin yung total mauuna naman yung magaganap sa February 14. Araw ng mga puso. Pero bago tayo magsimula ng ating pag-uusapan, babatiin muna kita. Ng Maligayang araw ng mga puso. Ay, ang Dahil sweet. ikaw, batiin mo rin yung puso mo. Yun. advance. Wow. Pero kakaiba naman ang pagdaraos na ito ng taon-taon. Talagang kakaiba yung pagdaraos ng mga kababaihang mulat kapag ganitong araw ng mga puso. Hindi yung karaniwang date, ganyan, sa ganito, ganyan. Sasayaw tayo kapag araw ng Pebrero, di ba? Kati, ano ba ang tema ngayon taong ito ng 1 Billion Rising? Yan, yung tema po ngayon, 2026, ay yung 1 Billion Rising, Rise for Our Bodies, Our Earth, and Our Future. So, overarching po yung tema, no? So, malawak siya. Ibig sabihin, yung Rise for Our Bodies, talagang kinikilala na lang lahat ng kababaihan ay dapat unang-una maging aware at maging empowered na yung kanilang pagiging babae ay mahalaga para sa pagbabago ng society, yung kalagayan ng society. For Earth, kasi nakikita natin na ang daming crisis na dumarating, yung climate crisis, andyan, ang daming mga pagbabago, lalong-lalo na sa kalikasan, na actually, tinutulak ito ng malawakang pagkasira ng kalikasan. Kung ifo-focus natin yung usapin sa Pilipinas, ang Pilipinas ay isa sa pinaka-vulnerable na bansa pagdating sa climate crisis. Nakita nyo naman siguro yung sunod-sunod na bagyo, sunod-sunod na pagbaha. Siguro, hindi ko muna i-preempt yung ating discussion, no? Kasi mamaya matouch naman natin yon. Pero shortly lang na pagtingin doon, mas nagiging vulnerable pa yung Pilipinas, yung mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga pinaka-vulnerable sektor dahil yung mga safeguards sana na in place, vulnerable na nga yung bansa, bahain na nga, bagyuhin na nga, hindi pa talagang binibigay ng gobyerno. Nakukurakot, diba, yung pumutok na issue flood control, na wala palang flood control projects na nakatayo at binubulsa yung malaking pondo. At yung Our Future, Rise for Our Future. Siyempre, lalo na siguro yung mga ina, ako, babae din ako, nagtatrabaho ko sa kindergarten at nakikita ko yung mga bata na sila talaga yung magmamana kung ano man yung iiwan natin. At para sa akin, napaka-importante na yung future na iiwan natin sa mga kabataan ngayon ay isang future na masagana, na mapayapa. Ngunit sa ngayon talaga, kailangan nating mag-push back para yung future na yon ay ma-achieve. So, yon yung tema na napakahalaga ng 1 billion rising this year. Parang parang konektado dito sa nangyayaring bahaan, Rise for Our Bodies. Kailangan talagang umangat tayo, lumutang dahil talagang lumulubog ang Pilipinas dahil sa mga hindi natuloy ng mga flood control projects na yan. Makakakawing talaga. Post. Pwede siguro ganun ang gawin natin after ni Cathy. Kay Ikay tayo. Okay. Kay Ikay, ano ba itong Duterte Panagutin Network na to? Pwede mo ipaliwanag sa mga taga-subaybay natin kung ano talaga to? So, ang Duterte Panagutin Network Europe po specifically ay isang campaign network that puts together mga iba-ibang organisasyon, mga iba-ibang mga individuals across Europe po, gaya ng sa Netherlands, Germany, Belgium, France, UK, Spain, Italy, Switzerland. Marami po yan across Europe na mga supporters po at pinaglalaban ang hustisya, ang katarungan, and specifically po dito po sa
pagpapanagot kay Duterte at sa lahat ng mga taong sangkot sa sistema ng pagpapatay, lalo po sa mga mahihirap sa Pilipinas. So ito pong network na ito, nabuo po ito para po suportahan natin ang mga pamilya ng biktima at pati rin po yung paglaban para po sa kinabukasan po ng mga Pilipino kasi hindi lang po ito isang issue na pag nahatulan na sa ICC ay tapos na. Maraming naging epekto itong nangyaring kaso, yung ginawang pagpapatay sa mga mahihirap sa Pilipinas na hindi lang immediate yung effect pero generational din po ito. So ang Panagutin Network, pinaglalaban po natin ang justice, pinaglalaban po natin ang pag-alaala, memory, at pinapaglaban din po natin ang lahat ng Pilipino. So yun po ang Duterte Panagutin Network and we are here para po we stand up for the Filipinos who could not physically be present sa ICC. So yun po kami and ito po tayong lahat dito sa grupo ay miyembro rin po at supporters ng network. Yun po. Egay, baka ikaw ay may gusto mo. Hindi, siguro gusto ko munang tanungin si Cathy sa tema sa kababaihan. Kasi ngayon, syempre, alam naman natin na nag-evolve yung panahon. Talagang ang babae ngayon malaki yung papel sa lipunan. So paano natin papaliwanag sa mga kababayan natin ngayon na yung term na hindi na uso yung babae ka lang, dapat babae ka, ganon. Yes, oo. Actually, matagal ng kampanya at matagal ng ginagawa ng Gabriela ang mag-organisa ng mga kababaihan, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para baguhin talaga ang lipunan. Dahil nakita naman natin sa history, kahit sabihin natin, nung panahon ng martial law, malaki ang naging papel ng mga kababaihan. In fact, pinanganak ang Gabriela Philippines noong panahon ng martial law. So, nakita nila na ang mga kababaihan ay kayang mag-contribute, hindi weak, may lakas, may kapangyarihan, lalong-lalo na kung sila ay makianib sa mas malawak na sektor ng iba pang pinagsasamantalahan sa Pilipinas, ay magiging kaisa sila para sa pagsulong ng pagbabago. Madami yung example sa atin dito. Si Ikay, di ba? Isang babae na main convener ng Duterte Panagutin. Isang example na tayo ay pwedeng maging leader o manguna sa mga ganung laban. At kung siguro nakita niyo yung ating webinar noong January 31, right after, pero few days after in-announce na yung hearing, confirmation of charges hearing sa The Hague, ay nag-organisa kaagad tayo ng webinar. Imbita natin ang human rights defender, si Tunay Palabay, imbita natin si Chrissy Conti, para bigyan tayo ng paliwanag. So, ano na ba to, etc. Maganda po yung yung discussion. Nandun pa siya sa Facebook page ng Bayan Europe. So, check it out. Madami pong mga technical terms na in-explain. Pero ang isang matingkad doon na nakita ko, ang mga nagsalita, ang mga nandun na talagang makikita mo yung tapang at dedikasyon, desidido na lumaban. Lahat kababaihan, nanay, kapatid. Oo. So, ako touch ako doon kasi imagine nyo yung laban pala para sa katarungan. Kasi ang laban sa katarungan ngayon na nandyan si Duterte na dapat mapanagot siya, hindi lang naman yung mga biktima ng drug war. Sa halin ng mga aktivista, ang daming pinatay, mga environmental defenders, mga kababaihan din. Madaming na biktima, mga pinatay, mga magsasaka, mga manggagawa. So, yun nakikita natin na ang mga kababaihan kapag nabigyan sila ng lakas at kapag nanindigan sila na lumaban, talagang powerful voice and powerful force sila. At yan ang brand ng Gabriela. Hindi ka babae lang. Nakatulad ng gustong sa atin, ingud-ngud ng patriarchal na na society ng Philippines sa atin. Babae ka. Meron kang laban at kaya mong lumaban. Yun. Convince kayo, Yes, diba? Kasi tingnan natin, kanino ba kinuha yung pangalang Gabriela?
O, kay Gabriela Silang na byuda Yes. ni Diego Silang. Na hindi siya talaga tumigil, Hindi nasiraan ng hindi loob. nasiraan ng loob, pinagpatuloy niya yung laban ng kanyang asawa para sa bayan. Ganyan ang mga kababaihan. Kaya Yes, Kap Jean, buhay man ay ialay, no? Buhay man ay Oo. ialay para sa kalayaan nung panahon ni Gabriela Silang. So tayo hanggang ngayon, yun yung gusto nating binubuhay na the spirit, ika nga. Yes. kaya Kap Jean, ikaw, Iwang halimbawa, Yan. Kap Jean, siguro lahat ng ayaw ni Ditz, yun ang ginagawa mo, no? Oo. Dahil ako Ayaw niya hari dito maghugas eh. ng pinggan. Ako hari ng ikaw bahay. naghuhugas. Pag sinabi niya Ayaw ayaw niya niya maglaba, magsaing. ako maglalaba. Hindi Saka- naman ang inang sa amin ni Jean eh. Bigayan talaga kami. Mm. Binibigay ko sa kanya lahat yung mga gawain. Na tsaka importante ron, tayo ang hari, pero silang alas. Sila alas. Yun, oo. Ang ganda ng paliwanag ni Cathy talaga Oo. naman eh, di ba? Walang makakatawad talaga sa kakayahan ng mga kababaihan. Kaya nga itong 1 billion rising talagang sinusulong natin taon-taon dahil ayaw nating may babaeng nasasaktan, na pinahihirapan, dinadahas, at hindi lang naman kasi physical eh, pati yung sa sa emotion eh, at saka sa economic, maraming forma ng karahasan na dapat talagang Okay. labanan natin. Yun. Correct. Mm-mm. At Yes. saka sabi nga halos lahat na rin na nagagawa ng lalaki nagagawa na rin ng babae ngayon. Kaya dapat equal rights. Di ba? Ayun. Tapos Mas binanggit creative kanina lang yung- kami minsan. Mas creative. Yun ang nadagdagan, no? Yung creativity at saka yung empathy. Mm. Yun. Yeah, at saka talagang yung yung dedication. Ako talaga yung nakita ko yung mga nanay sa sa Rise Up. Talagang Mm-mm. wow. Sila talaga ang Grabe. nakaharap, ano? Sila ang Inspiring. nagsasalita. Mm-mm. Yes. Hindi, mas nga kami, halimbawa kami ni Jean na nasa isang pagsasalitain kami. Laging nagsasabi, No. ikaw na lang. Ako na lang daw magsalita. Dahil siguro sa kanila, Hindi kasi sabi nga, di ba, nasa likuran nyo kami. Kaya tinutulak mo kami lagi, gano'n. Pero iba naman yung na yun, na senaryo na yun. Dahil alam kong hindi nyo kami pababayaan kayo mga Oo, kababaihan. syempre. Kung ano man yung aming laban, nandyan kayo para kami supportahan. Yun. Mm. O, di ba, Ikay, binanggit ka kanina ni Cathy. Ikaw ang nangunguna sa Duterte Panagutin Europe Network. Ano ba ang lawak ng ng network na to? Tulad nito, yung may programa na inilabas, di ba? Mm-mm. Well, naghanda na po kami for the coming Bantay Katarungan Week. So, gaya po ng September, mas nakapaghanda po tayo ng September noon kasi mas maraming oras. Pero ngayon, we were given around less than a month to prepare. Pero despite po that, we have a whole week program na Bantay Katarungan. And each of the days po, may mga makabuluhan po tayong mga gagawin. So may mga protest action po tayo, may mga creative activities po tayo, gaya ng sama-sama po tayo magagawa ng mga banners and prop materials. And then during the hearing itself po, may ino-offer din po ang Duterte Panagutin para sama-sama pong manood yung mga tao, yung watch together yung mga tao, para po makapag-process din po tayo sama-sama. Kasi po I think importante po sa network din na ma-realize natin ng mga Pilipino na itong nangyari sa Pilipinas ay isang malaking sugat at kailangan nating ihilom ang isa't isa na magkakasama tayo. Hindi siya isang bagay na dadaan na lang, na bigla ito yung kaso, tapos na yung kaso. Kailangan nating buuin ulit yung pagiging Pilipino. Kaya isa rin po itong opportunity para sa lahat ng Pilipino across Europe, within their own cities and countries, na kung makakagawa sila ng mga aktibidades din po nila na magsama-sama, pag-usapan, maghilom ng sama-sama, ano pang pwede natin gawin para sa Pilipinas. But at the same time, ito pong mga pwedeng dumalo sa 22nd hanggang 27th, Sunday to Friday po ito, may mga activities po for everyone to join and participate, find their space, at kung hindi naman po makadalo, ini-encourage po namin sila na gumawa rin po ng mga activities nila, para po we have a sense of the Filipino community in Europe. Kahit na ang laki-laki po ng Europe at magkakalayo tayo, alam po natin na saan tayo lumingon, merong lumalaban para sa katarungan, para sa makarapatan ng bawat tao. And alam ko po na sa Pilipinas, ang victims' families, masaya sila at nakakalakas ng loob para sa kanila, na alam nila na
Sa Europe para meron palang mga Pilipinong may pakialam sa amin. Meron palang nakakaalala sa amin na pag dumating sila sa Europe, dumating sila sa Hague, may sasalubong, may tutulong, may lumalaban para sa kanila. So, very important po itong Bantay Katarungan Week. Pwede po natin pag-usapan maya-maya kung ano yung mga activities each day. Pero po sa mga nakikinig ngayon, kung hawak niyo po mga phones niyo, pwede niyo pong tignan yung Duterte Panagutin Network Europe Facebook and Instagram. At kung gusto niyo pong sumali, mag-donate o may mga activities or resources or ideas po kayong gustong sabihin sa grupo, pwede po kayo mag-email or mag-message sa mga Facebook at Instagram, pati po sa dutertepanagutin@gmail.com. Tapos tatanggapin po namin yun and pwede po tayo magkakilala at mag-usap-usap po from there. Yun po. May tanong ko lang Igay kasi sa ano natin syempre ang mga Duterte dito sa natin sa program sa campaign natin Duterte Panagutin. Ang mga Duterte meron silang kumbaga parang pinalalabas silang bakit sa kinakailangan sa The Hague o sa ICC pa i-prosecute si Duterte. Wherein capable naman ng justice system natin. Paano natin ito papaliwanag sa kanila? Well, una po sa lahat, dapat po maintindihan ng mga tao para po umabot sa International Criminal Court ang isang kaso, it would show na ang state o yung gobyerno and its justice system ay weak at hindi effective. And kung makikita po natin dun sa yung kinover nitong kasong sa ICC, it's mula nung mayor pa po siya hanggang sa half of the term ng presidency niya. So it is quite obvious na may mahabang history of impunity and violence sa Pilipinas nung mayor pa lang siya sa Davao. And obviously, yung mga pinatay, hindi makalapit sa mga korte, hindi makalapit sa mga kapulisan, and lumalabas ngayon sa mga ebidensya, sa mga witnesses, sa mga survivors, sa mga families ng victims na isa siyang isang malaking systemic issue. Kumbaga, yun nga po yung nilalaban sa criminal court na ito sa state-sanctioned violence. At kung kalaban mo ang Estado, ibig sabihin, there's no state that will protect the citizens and the Filipino people. Kaya ito tinanggap ng ICC, nag-imbestiga sila ng matagal. Matagal na investigasyon to, hindi naman to biglang, kunin na natin siya, tapos ganito. Hindi. Kung susundan po natin yung naging daloy ng kung paano biglang ito nang nangyari mula March last year hanggang ngayon, makikita po natin sa news na sinasabing nag-open na ng investigation, may pinapadala ng mga investigators, nagko-collect na ng mga evidence. Matagal po na proseso ito. And I hope Filipinos realize na this is what due process is. Meron pong opportunity si dating Pangulong Duterte at lahat ng mga taong bibit-bitin dito para makapagsalita, makapag-explain. Kung siya ay inosente, mailalaban niya yon. Kung siya ay inosente. Kung hindi, mailalaban po rin yan sa korte. So ito ang due process na sinasabi ng mga tao, ay, kinidnap siya, ganito. Hindi po. Ito po ay proseso ng due process. He went here, he was with his lawyers, he is being taken care of in the ICC premises. Yung health niya, binabantayan. He has very world-class doctors with him. So this is something na hindi po naibigay sa mga biktima ng EJK. At ang sinasabi po ng lahat na kung siya ay inosente, mailalaban niya yan. He has Kaufman as a lawyer. He is in a court, something na hindi naibigay sa mga Pilipino. So, hindi po ito isang bagay na pwedeng sa Pilipinas gawin kasi alam natin na malakas ang mga Duterte sa Pilipinas. Alam natin na mga mayayaman ay may kapangyarihan sa Pilipinas. Ito po ay hindi bagay na meron ang mga ordinaryong Pilipino. So, sana po maisip ng lahat na itong due process na ito ay isang bagay na meron siya ngayon na hindi nakamit ng iba. Yun po. Kami, nabasa ako dito ng tanong ni Caprine Valenzuela, kasama namin ito sa Impapawid. Ano daw po ang masasabi ng Gabriela tungkol sa mga battered husband na inaapi at binubugbog ng asawang babae? Kati. Egay. Ang Gabriela naman po ay kinikilala na ang babae at lalaki ay may pantay na karapatan dapat. So kung sa household yan, meron po namang mga pamamaraan kung paano nyo yan resolbahin. Ganun na lang po muna yung aking sagot. Kasi parang gusto nila magkaroon din sila ng yung Diego. Diego naman ang pangalan. Hindi, Kati, sa ate. Hindi, follow-up question ko lang kay Kati. Total kasi, di ba, yung yung sa kababayan, women's lib na sinasabi,
So, pagdating sa karapatan, kasi di ba, usually sa kultura natin, ang lalaki ay nanliligo sa babae. Pero sa pagiging pantay ba ng lalaki sa babae, kahiya-hiya ba kung babae manliligo sa lalaki? Siyempre hindi. Dahil kinipingan na natin na dapat ang babae ay meron din siyang karapatan na mag-express ng kanyang damdamin. Di po ba? Hindi naman natin pinipigilan. Ganun. Kasi healthy naman ang mag-express. Siyempre, in terms na dapat wala ka ding naapakan, wala ka ding naagrabyado, ganon. Pero anyway, gusto ko ding idangdag na dun sa Duterte Panagutin, actually, nagmo-mobilize din ang Gabriela. In fact, part kami ng Panagutin Network. Kasama namin ang Bayan Europe, Migrante Europe, na kung saan ay yung main days, no, yung 22 and 23, we really encourage our fellow Filipinos, our solidarity allies, to go to The Hague and join the organizations and our community there in the Netherlands para unang-una dun sa 22, salubungin yung family at saka yung legal team ng mga biktima. Kasi yun sabi ni Ike kanina, very meaningful and merong impact sa pamilya na makita nila na meron silang supporters saan man sila punta. Kasi may press con doon. We're hoping na makarating sila dito at makita nila, makadaupang palat natin sila, marinig natin yung kanilang kwento in person. Yun. At syempre sa 23, dahil first day yan ng hearing, we also encourage everyone na nandun para maipakita din. Yun, talagang first day, papasok sila sa ICC, nandun tayo, maaga yung mobilization natin sa 23, 7:30 mag-uumpisa. Sa 22, may mobilization tayo na makakasama natin yung pamilya, hopefully yung legal team din ng hapon, 1 to 3. So, mas mahaba yung oras na pwede natin makausap sila, magbigay ng ating suporta, at yun, makapag-photo ops kung gusto natin, di ba? Nung hindi natuloy last year, nung September, nung nandun tayo, siyempre parang naudlot yung ating Pero kahit paano, ang sigla tapos nakita sa mga social media, sa mga news reports, yung dami ng mga suporta natin na nandoon na. Ano ba ang naging epekto sa Duterte Panagutin Network nung hindi natuloy yung confirmation of charges ng 1 taon? Nakapanamlay ba sa atin to o ano? Hindi naman po necessarily namalay yung mga tao. Pero syempre po, yung effect niya emotionally, lalo po sa mga victims' families. Kasi po may mga galing Pilipinas po na dumating. Oo. Ito po yung mga taong padekada ng nag-aantay ng hustisya. So hindi po natin maaalis sa kanila at sa mga kapwa Pilipino tulad natin na malungkot, masaktan, na parang, wow, may sakit siya. Pwede i-postpone. Ang pamilya ko hindi ko nakita. Ito pwede siya. Pwede magpahinga, nakapagpa-doktor. Ang pamilya ko namatay na lang. So, mabigat sa mga tao, especially mga first time nakarating sa ICC, emotional, naiiyak. Ang lakas ng feeling. Pero may dalang kasiyahan kasi nakakita ng mga kasamang Pilipino na lumalaban. Yung feeling mo, ay hindi pala ako nag-iisa. Kasi syempre nakikita natin sa social media, maraming supporters ng Duterte family. Nakakabahala na parang ako lang ba ang lumalaban? Ganyan. Pero nung nakita and yung physical presence ng mga tao dito sa The Hague, it really mattered a lot po Hindi lang po para sa victims' families, pero para po sa mga Pilipino. Kasi nga, gaya po ng sinabi ko, itong culture of impunity and violence na ginawa ni Duterte nung panahon ng presidente siya at nung mayor siya, napakalaki ng impact sa mga Pilipino. Hindi lang po ito na may mga namatay, yung mga bata, nagmumura, habang naglalaro, nagbabarilan. Yung kultura natin bilang Pilipinong masayahin, matulungin, nasira, and ngayon po sa diaspora, di ko po alam kung nararamdaman nyo rin po sa mga bansa ninyo na parang may division, yung parang una mong tingin sa Pilipino, ay, maka-Duterte ba to? Ay, anong kulay kaya tong taong to sa yung political agad may hati. So, naging mabigat po siya, pero at the same time, lalong lumakas yung call for justice ng mga tao na parang sandali,
kung si Duterte nakakuha ng opportunity to rest and to fight for himself and afford himself a lawyer, dapat yata mas mag-mobilize tayo. So, ang naririnig ko po sa ibang bansa, naghanapan sila. So, ito, may mga group chat na sila, anong pwede natin gawin? Ay, taga-Germany rin ako, taga-France rin ako, nagkakilalanan sila dito sa The Hague. So, it became an opportunity nga to build community. Pero po, syempre, we need to also realize na, again, gaya po na sabi kanina, mga rich and powerful can pay for justice. Ang atin pong mga Pilipinong mga naging biktima ay mga mahihirap. Mahal din po ang lumipad papuntang The Hague. Mahal din pong mag-apply ng visa. And ito po ay ang mga reality na kailangan harapin ng mga Pilipino araw-araw. Kailangan harapin na paano ko ipaglalaban sarili ko. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga grupo gaya ng Karapatan, gaya po ng Rise Up, gaya po ng Co-op ng Silingan, mga ganito pong mga grupo na tumutulong po sa mga victims' families. And at the same time, sa supporters po ng Duterte Panagutin Network, yung members din po nito na nagtutulungan na resources o kailangan nating tumulong, paano natin gagawin ito. So, kahit po nakakapagod, ito ay isa pong very important and meaningful na laban para sa mga Pilipino. Kaya tingin ko po, physically mapapagod ka, pero alam mo po na may meaning yung pinaglalaban mo, na nagaganahan po kayo everyday na tumuloy-tuloy pa rin po. Yeah, pwede pong magdagdag. Sige, go on. Yeah, kasi gusto ko lang balikan kanina yung unang tanong na ano ba yung tema ng 1 billion rising for bodies, earth, and future. Swak na swak po siya sa ating kampanya ngayon na panagutin si Duterte. By the way, hindi lang po yan Duterte panagutin. May kasama pa po yan, Marcos Singilin. Kasi hindi tayo lilimit lang na si Duterte ay mapanagot kasi malaki din ang pananagutan ni Marcos. We have to see or we have to realize na hanggang ngayon patuloy ang impunity. Yes. Yan yung isa natin talagang gustong wasakin at gustong baguhin. Yung violence ng hindi held accountable. You know, na they can just kill cold-blooded nang hindi nagkakaroon ng hustisya. At hanggang ngayon, nagpapatuloy yan, no? Under Marcos. Just recently, nakita natin kung ano yung ginawa sa Mindoro, yung strafing, yung bombings. At ang pinaka nagsasuffer dito talaga, yung ating mga pinakamahihirap na kababayan. So, that is really like pointing that this is a fight and rising up for our bodies kasi katawan natin, we're putting our bodies at the forefront of the struggle. The earth, nakita natin, no? Hindi lang sa Mindoro, pati sa Dupax, may nangyayaring kiskisan doon dahil merong subsidiary ng isang British company, yung Vogel, na gustong pumasok. Kahit yung mga mamamayan doon ay sabing ayaw namin dahil ipapamana namin ang lupang ninuno at hindi namin ipapagina. Kasi point din yan, no, sa 1 billion rising na we rise for our future. Kasi anong klaseng kinabukasan yung ibibigay natin sa ating mga anak, sa ating mga apuhan kung yung impunity magpapatuloy. Diba? Kung yung pagkawasak ng kalikasan ay ganun-ganun na lang. At itong dalawang presidente, si Duterte na nasa ICC ngayon at si Marcos, sila, pareho nilang binibenta yung Pilipinas. At kung sino man yung mag-dare na mag-push back at lumaban, pinapatay, binibilanggo, hinaharas. Binibilanggo, binibigyan ng kung ano-anong kaso. So, ito napakalawak nitong paglaban na to. Tugma o coincided with the hearing, confirmation of charges ni Duterte, but the calls really are beyond just making Duterte or holding Duterte accountable. Mamaya kung itatouch natin ang Feb 25, marami pa kaming masasabi dyan. Kasi ang Feb 25 ay EDSA. Hindi, siguro, Kat, no, bago tayo pumalaot pa dyan. Kasi kanina, kahapon, kayo bilang Gen Z kayong dalawa, di ba? Millennial yata ako. Naku, Z is millennial. Millennial. Okay, tayo, ano ba tayo? Baby boom ba ako? Hindi ako, sa bagay ako, dahil 1965 ako,
Kaya Boomer tayo, pumasok ako sa boomer. X, sa Gen X. Nakatagal ka, wow. nakatagal Oo, ka. Kayong Yung- dalawa. oo, So, ako pala, Gen X boom. na, ikaw, boomer ka. Boomer ako. Pero Anyway, nasa dulo na kasi ako ng 64. Sayang, isang pitik na sana, Gen X ka na Oo. rin. Ano ba ang pagkakaiba-iba ng mga iyang ano na Anyway, yan? kasi Malaki kaya ko po. nabanggit yan, kasi itong si Senator Padilla kahapon o kanina, nag-ano siya ng statement na yung mga kabataan daw ngayon, napakahina raw, iyakin daw. Kumbaga, no? Sabi ko nga, hindi naman siguro totoo dahil ika nga sa lipunan natin, yung dialektika ng lipunan natin, yung patuloy na pagbabago, di ba? At aminin natin yun, talagang nagbabago ang lipunan. Di ba, Katjin? Patunayan natin. Di ba, nung kabataan natin, tumatakas tayo ng bahay para pumunta ng inuman. Ngayon matanda na tayo, tumatakas tayo ng inuman para umuwi ng Para bahay. pumunta ng bahay. Para pumunta ng bahay. Oo nga, no? Diba? So, isang halimbawa ng pagbabago. Pero ngayon, kayo bilang kabataan, ano yung role nyo na, kumbaga sa pagbabago ng lipunan? Hindi, bukod dyan sa, tulad nga sa Gabriela, tsaka sa Duterte Panagutin, napakalaki ng role nyo bilang kabataan. So, hindi to, kaya taliwas ito sa sinasabi ni Senator Padilla na ang mga bata ngayon na iyakin. Di ba? Ano yung masasabi nyo rito? Sige, ako, sa tingin ko, maling mga kabataan yung nami-meet niya. Kasi yung kabataan sa circle namin, I'm sure sa circle din ni Ikay, ay mga kabataan, tulad nga ng sinabi mo, ay mga matatapang. At hindi weak, kundi empowered at powerful na lumaban. So, kasi, ano yan kumbaga, yung sinabi mo nga, nagbabago, no? Nagbabago yung mundo, nagbabago ang mga sitwasyon. Sa totoo lang ako, ang dami kong nakikitang kabataan, lalo na nitong pumutok ang flood control, bogus flood control project, nakikita natin na ang mga kabataan, sila yung nanguna, yung mga nag-walk out sa klase, yung mga nag-ingay. Diba kabataan din yung matapang na humarap sa mga pulis nung nagkaroon ng barikada? At talagang yung galit nila ay binuhos nila. Madami sa kanila inaresto na dapat hindi. Kasi legitimate. Na talagang, kasi yun yung pagnanakaw na yun, hindi lang siya simpleng number. Kitil din yun ng buhay. Impunity din yun. Kasi yung pera sana na nasa kalusugan, yung pera sana na nasa edukasyon, yung pera sana para sa disenteng trabaho, para wala nang mapilitang mag-abroad, katulad ng napakadaming milyong-milyong Pilipino, at nawawasak yung kanilang pamilya dahil sa pagkawala ng nanay, pagkawala ng tatay, ay pinupulsa ng iilan. So, talagang yung galit, makatarungan yon. At masasabi ko lang din na kami bilang mga kabataan, I'm so happy na ma-refer na kabataan. Pero siguro, yung ganitong commitment at kapursidudyuhan, base din dun sa nakikita namin, lalo na sa ND movement, na yung mga matatanda panahon ni Marcos Sr., yung mga nag-rally noon sa EDSA, nagpatalsik Marcos Sr., nandyan pa rin. Yung mga mukha nila, nakikita mo pa rin. So parang, wow! Yan! So, kami, parang yun na yung nakukuha naming inspirasyon, not hoping na kami din maging inspirasyon sa mga next generation. Oo. So, kasi hanggat, hindi nagkakaroon ng tunay na pagbabago, syempre, hindi tayo titigil. So, yun yung tingin ko, role namin. Ikaw, Ako siguro, Egay, ibabahagi ko lang yung panahon natin nung araw, nung 80s. Nung araw sa school namin, ako ang editor-in-chief ng school publication. Si Jean ang photographer. Kaya tandem kami lagi niyan. Kaibahan kasi ngayon may social media na, no? Lahat ng mga isinusulat mo, lahat ng mga picture, andyan lahat. Kami noon, pag naisulat ko na stencil pa tayo na stencil. Oo, yun. Pag naisulat na yan, pwedeng anayin na yan. Pwedeng ginawa na lang upuan doon sa bench. Ganyan. Tapos yung mga picture din, inanay na rin. Kumbaga wala na kaming mailabas na proof ng mga
ginawa natin nung araw na nung tayo kabataan pa, nung tayo aktivista pa. Ngayon talagang lahat well documented eh. Kaya ang galing ngayon ng yung advantage nga na yan, mas napapalawak natin yung pagpapamulat. Noon parang limitado tayo, pati sa pera, limitado din tayo nung araw. Yung ating allowance talagang maliit lang. Ngayon, ang dami ng paraan para magkaroon ng dagdag na kita yung mga kabataan na magagamit nila sa kanilang mga projects, sa kanilang mga aktibidad. Ganun. Ikaw, Ikay, ano yung pananaw mo doon sa mga kabataan? Well, una sa lahat, nung sinabi ni Robin yon, may kaibigan ako nagpaalala sa akin. May interview kasi si Robin noon nung nakulong siya. Tinanong siya kung ano naramdaman niya. Sabi niya, syempre siya daw ay na-depress. Kaya para sabihin niya yun ngayon, parang ako, and na-remind din ako ng kaibigan kong ito na siya ay na-pardon ni former Duterte. Oo. So may utang na loob ganap si Robin Padilla. Pero para sabihin niya ito, for somebody na mahilig mag-quote ng kung sino-sino, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. At gaya ng sabi ni Cathy, ay tuloy-tuloy, yung mga lumaban nung EDSA Rev noon ay mga bata, students, those were student leaders, okay? And then ngayon, ito mga corruption issues all over the world, especially in Asia, Gen Z protests ang tawag. Ito yung mga bata ulit. And then, kung iisipin natin, gaya nga ng sabi ninyo yung dialectics, yung material conditions ng bawat henerasyon, habang itong bumabata, pahirap ng pahirap. Iba na ang itsura ng kapitalismo, iba na ang itsura ng paano tayo mag-oorganisa. Mas mahirap actually para sa mga kabataan ngayon. Given na maraming resources, andyan ang internet, andito yung creativity, pero ang kapit ng kapitalismo, ang imperialismo sa mga kabataan ngayon ay mas matindi, mas masakit, mas mahirap. Kaya nabibilib ako nung nakita ko itong mga Gen Z protest, nakikita ko yung mga university sa Pilipinas, kahit yung mga private na schools. Kasi dati, nung wala silang pakialam dati. Dati walang pake, kasi sila, privilege, social, parang walang protesta. Naaalala ko pa yan noon. Pero ngayon nakita ko, the private schools, nangunguna na silang lumalaban. They're making the schools a safe haven for people who want to protest, who want to fight against corruption, for human rights, everything. So, nakakabilib, nakakaiyak na parang ako, okay, may pag-asa ang Pilipinas. Akala ko, kasi laging, ito yung naririnig natin sa, sa mga ibang tao na parang, ay, mga bata, maarte, spoiled, ganyan. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi naman. And considering yung material conditions na ibinigay sa kanila, na mana nila sa mga generations before, they are fighting very well. At para sabihin, mahina, iyakin, wala namang masama kung umiyak, wala namang masama kung magreklamo. Ito ang fire, ito yung fuel na nag-push sa kanila para lumaban. Itong mga damdamin nila ang nagbibitbit sa kanila kasi may pakialam sila. Ang mga taong walang pakialam, yun yung mga walang gagawin. Pero ang mga taong umiiyak, nasasaktan, nagagalit, yan ang mga nakikita mong nag-organisa, lumalaban, kahit na nasasaktan sila, katawan ang ibinibigay. At connecting dun sa OBR, na-realize ko na ang sistema ng patriarchy ay ito yung ginamit na tool ngayon, gaya ng kunyari, connect natin sa panagutin. Ang mga pinatay ay puro kalalakihan. Ang mga kababaihan ngayon, feminism, liberation movements, ang pinaglalaban ay ang sistema ng patriarkiya. Hindi po natin kalaban ng mga kalalakihan. Ang kalaban po natin ay ang sistema na kahit mga lalaki sinasaktan, pinapatay. So yun po yung isang bagay na parang pag-isipan po ng maraming tao na ito, mga sistema ang ating kinakalaban, hindi mga tao. And kailangan po nating pasalamatan na yung mga susunod na henerasyon lumalaban kasi this is their future. Isang bagay na baka wala na tayo by the time na sila na ang humaharap. Kaya tuloy-tuloy pa rin, okay lang, sa mga kabataan dyan, kung napapagod kayo, nasasaktan kayo, naiiyak kayo, okay lang, pero tuloy-tuloy ang laban kasi importanteng nararamdaman natin itong mga galit na itong mga to at huwag tayo magpapadala sa mga ganyan, mga bata, ganito. Hindi totoo. Okay lang lahat yan, pero tuloy ang laban. Okay. Kay 40 years na ang EDSA. So, makakalkula na yung edad natin, Age reveal. Hindi, tulad na sinabi nga natin nung last week, no, Cap Deeds,
'Di ba kasi ang ibang mga elitista inaano tayo, ina-undermine tayo. Sabi, kayong mga kaliwa wala naman kayo sa EDSA nung araw 'di ba? Sabi kasi 'di ba boycott tayo nung 1984, 86 ano, yung 86 election. So, pero nakita natin yung katumpakan nung desisyon natin nung 1986 na i-boycott ang national election dahil kita naman ang resulta, 'di ba? Rampant tandayan. Talagang garapalan yung ginawang pandadaya ni Marcos at saka kaya nagkaroon ng people power, di ba? So yun yung naging yun yung naging ugat. So isegue na natin sa sa pagdidiwang ng ika-4 na po, no? Ano yung mga aral na nakita natin doon sa 40 years? Kasi kung tutusin nung 1986 kumbaga nababasa natin na parang ang laki ng expectation ng taong bayan nung mawala si Marcos Sr. Sabi nila, eto na yung pag-asa. Pero lumipas ang 40 taon, 4 na dekada, baka mas malala pa tayo ngayon sa sitwasyon natin nung araw. Ano yung tingin natin sa ganitong pangyayari? Ikay, Cathy. Oo. Siyempre, yung Gabriela, panahon nung martial law nung naitatag. At mahaba na din yung kasaysayan ng kanyang pag-iral, mga challenges, at mga iba't ibang presidente na dumaan. Nakita natin na wala talagang nagbago. Tama kayo, sa katunayan, mas lumala ang sinatawag natin chronic crisis sa Pilipinas. Kasi talagang yung crisis natin, hindi tayo makaangat-angat. Kaya patuloy na napakadami yung napipilitang mag-abroad, no? So isa 'yun sa para sa ating mga migrante, pinaka-relevant na tignan. At sa amin nakikita namin na noong EDSA, totoong napatalsik na natin yung diktadoryang Marcos. Ngunit ang lakas pa rin nung kontrol ng imperialismo. Diyan napapasok yung imperialismo na kahit kinaya niyang ilagay sa pwesto ang isang presidente na hindi din pala magsisilbi sa interes ng mga mamamayang Pilipino. Ang sakit-sakit nun, di ba? Di ba? Kasi victory ng mamamayang Pilipino ang EDSA. Napatalsik ng mamamayang Pilipino ang EDSA. Pero yung pinalit sa pwesto ay hindi naman pala magsisilbi sa mamamayang Pilipino. So, ganun yung nangyari. Si Cory Aquino, yung pinaglalaban na reforma sa lupa, anong binigay? CARP. Na hindi naman totoong nag-address sa problemang feudalismo. Hanggang ngayon, napakalalaking lupain pa rin yung nasa kamay ng ilang mga landlords or families na nagmamayari ng mga ilang hundreds of hectares na lupain. Nandyan pa rin yung hindik na kurakot o yung tinatawag nating burokrata kapitalismo, yung ginagawang negosyo, yung kanilang posisyon. At hindi lang yan sa mga hindi lang kay Marcos, hindi lang kay Vice President Sara Duterte, pati sa mga ahensya ng gobyerno. At sinasabi nga na yung korupsyon sa DPWH ay tip of the iceberg. Meron kang DENR, meron kang DSWD, madaming mga departamento na kung saan napakatalamak, na kung saan yung nag-check ay kasama din sa anomalya, kasama din sa sistemang bulok talaga. So, at nabanggit ko na kanina, yung feudalismo na hanggang ngayon nagpapahirap sa ating mga kababayan sa kanayunan. So, ang lesson ng EDSA, mga kapwa Pilipino sa atin ngayon, hanggat hindi nababago yung sistema, hanggat hindi natatanggal yung pinakamalaking salot sa lipunan na mga yung pagkontrol ng ibang bansa, lalong-lalo na sa US, sa ating bansa, yung pagiging sunod-sunuran ng ating presidente sa dikta ng US, hindi talaga tayo lalaya. Hindi natin makakamit ang tunay na pagbabago at tunay na kasaganaan. Kita nyo naman, dahil sa imperialismo, anong ginagawa sa Pilipinas? Binibenta parang kalakal. Lahat ng mining companies, lahat ng mga investors,
pasok lang. Pero ang mga Pilipino, di ba? Tayo na lang yung taga-assemble ng chips or whatever. Tayo yung nag-aani ng mga pinya ng Del Monte para i-export, para gawing pinya sa lata. Di ba? Tayo, tayo, di ba? Manggagawa tayo sa sarili nating bansa na napakaliit ng sweldo, pero yaman ng bansa natin yung kinukuha at binibenta sa labas. Di ba? Napaka-tagibang na sitwasyon. Di ba? Mayaman ang Pilipinas, nandyan ang lahat ng kondisyon para ang Pilipino ay ma-enjoy niya ang yaman na ito, yamang tubig, yamang lupa, ang tatalino ng mga Pilipino, ang sisipag ng mga Pilipino. Pero bakit hindi tayo umaangat bilang bansa? Diba? So, yun. Okay. Ako po, Dugtungan ko lang yung sinabi ni Cathy, na hindi nga tayo uunlad kung ang pinapalitan natin yung mga tao. Dapat ang mapalitan yung sistema Tapos yung mga nagtataguyod at nagsusulong ng totoong pagbabago ng sistema, ginagawa ng gobyerno ng mga peking kaso, pinapakulong, mga ganon. Oo, pinapatay, winawala. Kaya dapat yung sistema ang baguhin, hindi yung tao. Kaya tama lang yung tema ngayon ng 1 billion rising, rise for our bodies. Tayo mismo, rise. Tapos our earth and our future. Kasi magkakaugnay nga yun yung ating pagkatao, yung kalikasan at ang ating kinabukasan. Ikay, ano yung point mo rito? Ako po, maikling dagdag lang po kasi ang ganda na po ng sinabi ni Cathy at saka ni Tito Jean. Ang kailangan pong kasi po, age reveal na rin. Pagkatapos na ng martial law ako pinanganak. So wala po akong memory. Pero estudyante din po ang mga magulang ko noon. Ang nakita ko po, gaya po na sabi Tito Jean, ang kailangan tandaan ng mga Pilipino ngayon na ang pag-oorganisa at ang paglaban sa sistema talaga ang kailangan nating isipin. Hindi ito mabibitbit ng isang tao o ng isang yung personality politics, kumbaga. Kailangan tandaan ng mga tao na parang, sige, may binoto tayong ganito, may nakaupong mayor na maayos ngayon, may barangay captain, may congressman, may senador, may presidenteng maayos. Kung ang sistema ay sira, at tuloy-tuloy pa rin tayong hindi lumalaban ng sama-sama na pag-oorganisa against imperialismo, against kapitalismo, wala namang magbabago. Para tayong nakagapos pa rin, nakalakad lang ng konti, pero nakagapos pa rin. So, ang pag-oorganisa, ito pong coming together na naigawa ng EDSA. Kasi ang iniisip ng mga tao, ang EDSA, yung February, yun na. Pero hindi nila naaalala na may mga pockets of resistance na nangyari. Hindi naman to isang araw lang nang nangyari. Pero yung continued ng pag-oorganisa, yung pagsasama-sama ng mga tao, yung pag-aalay ng buhay, yung nagbi-meeting ng palihim, yung nagpapasahan ng mga impormasyon, kasama po yun sa resistance. Hindi po ito na, okay, ito na February, lumaban tayo sa EDSA, nanalo tayo, okay, tapos na. Kailangan tandaan ng mga tao, continued yung struggle. At pag hindi natin ito kinontinue at pumayag tayo sa may mga lesser evil, mga ganyang mga bagay, ay wala, pareho pa rin pong evil yun. So, ang nakita ko noon, sabi ko, sayang, nasaan itong Filipino spirit ng EDSA? Dapat bitbitin natin hanggang sa makalaya tayo ng totoong paglaya, hindi yung may mahabang chain lang, pero naka-chain ka pa rin. Yun po yung nakikita ko na sabi ko, kaya nung nakilala ko ang mga aktivista ng martial law dito sa Netherlands o kahit po sa Pilipinas, nakakabilib, pero nakakalungkot din po kasi tumatanda sila na siguro po yung pagtuloy na paglaban, yung umaasa sila at yung natutuwa naman silang tumutuloy yung laban, pero it really is not one person. It is not through voting alone. It is not through, ay ito magandang example tong taong to. Siya na ang liligtas sa ating lahat. Hindi po. Tayo pong lahat together, mag-organisa, magsama-sama at tulong-tulong po nating i-liberate ang ating bansa. Yung totoong liberasyon na tayo umaahon, na nakikinabang tayo sa mga resources natin. Gaya po na sabi ni Cathy, ang ganda-ganda ng Pilipinas. Ang dami-dami po nating resources. Malaman-laban mo yung gumagawa ng mga computer dito sa Europe, mga Pilipino, tapos wala tayong mga computer sa Pilipinas. Ay ko, ano ba to? Nakakalungkot, nakakatawang pag-usapan, pero
bakit nga ba ganun ano? So, yun lang po, yun yung sa akin nung gaya na sabi Tito Jean, hindi po ito tao, kundi sistema. You can replace Duterte, may ibang uupo, ganun pa rin ang sistema. So, kailangan yun po yung ma-realize sa mga tao. Hindi, tama yung sinabi nyo ni Jean tsaka kay Kati. No? Kasi dapat natin may paunawa siguro sa tao, sa kababayan natin na yung nangyari ng EDSA, it is just, ano lang yun kumbaga quantitative change o kantitatibong pagbabago lang. Kumbaga nabago lang yung ulo, nabago lang yung namumuno, pero yung ugat andun pa rin. What we need now is qualitative change, no? Kalitatibong pagbabago. Ika nga, tulad na sinabi natin kanina, maraming sa mga kababayan natin ang hindi alam ang role ng Amerika sa nangyari ng EDSA Revolution. Kasi kung titignan natin ang history, nakita naman natin yung EDSA is a revolt ng mga sundalo, yung failed coup ni na Enrile at saka ni Ramos, no? And then napilitan silang humingi ng tulong sa simbahan. Pero before that, nakaplansya na kasi yun Bago kasi mangyari yung February 22 to 25, kumbaga may mga troubleshooter na yung Amerika noon sa pamamagitan ni Philip Habib. Kasi yun, nung dumating yung mga troubleshooter ng Amerika noon, inaraw-araw din namin ng rally noon sa US Embassy, sa Liwasan. Talagang pinalalayas natin yung mga troubleshooter kasi inayos na nila. So ibig sabihin, nung pumutok nga yung EDSA at nung nagmamatigas si Marcos, binigyan siya ng ultimatum ng Amerika, no? Kung hindi ka aalis, mawawalan ka ng political asylum, mafe-freeze yung hidden wealth mo, yung ill-gotten wealth mo, at makukulong ka pa. No? Kaya napilitan si Marcos. Pero sabi niya nga, di ba, nung kinuha siya ng US Navy dun sa sa lugar, sabi nga ni Marcos, di ba may kwento nga, bring me in Pawai. Tapos pagising niya, binati siya, aloha. nasa Hawaii na pala siya. Kaya napakamot na lang daw ng ulo si Marcos Sr. Bigla siya napunta sa Hawaii. So yun ang tinatawanan lang natin pero yung mga ganong kwento, pero andun yung bigat nung role, no, nung papel ng US sa bansa natin. Kasi hanggang ngayon, di ba? Kasi tulad ngayon sa agawan sa West Philippine Sea, bilib na bilib ang mga kababayan natin sa mga nagpapatalsik sa China. Pero tameme naman sila sa presensya ng US. Diba? Sabi ko nga sa kanila kung tunay kang makabayan, dapat kung anti-China ka, dapat anti-US ka rin. Yes. Kasi kung anti-China ka lang at pro-US ka, hindi ka makabayan, makapili ka. Yes. Diba? Yun ang dapat nating maipaunawa sa mga kababayan natin na sinasamantala ng ibang puwersa na nag-stand out sila. Makabayan kami, pinapalanis namin yung China, pero sa US, tahimik sila. Ang China, kung tutusin, pumapasok pa lang, pero ang US nasa atin di ba? Ilan na yung base nila sa EDSA, di ba? Yes, ang EDSA, ang balikatan exercises. So hindi nila tinatambol sa tao yun. So importante yun, yung role ng Amerika sa economic natin, sa ekonomiya natin, sa politika, sa kultura. Yes, correct. Kaya naghihirap ang bansa natin. Yes. So madalas na natanong sa ating mga migrante na nandito sa Europa at sa ibang panig ng mundo bakit ba kayo nandito na sa Europa, nasa Italian na kayo, nasa Belgium, ganyan, kumakalaban pa rin kayo sa gobyerno. So ang nagiging sagot ko dyan ay kung maayos ang gobyerno, wala sana kami dito. Di ba? Yun. Okay. Talagang patuloy pa lang. Kung nakikita mong may mali, talagang dapat punahin Hindi tayo dapat manahimik. Kasi nangyayari sa ibang mga Pilipino, nalipat lang ng ibang lugar, ang feeling hindi na Pilipino. Wala na silang pakialam po na nangyayari sa ating lipunan. Kahit na nandoon pang naiwan yung ibang mga kaanak nila kababayan, ang nila, maayos na ako dito, hindi na ako kikibo. Ganun na. Sabi nga dito, di ba, parang pag nandito na, Italian language na, Italianized na, but the nose is very Filipino. Nababago na. Nababago na the nose. Sabi nga, yung iba pag napunta na ng abroad, parang nawawalan na sila ng pakialam sa Pilipinas. Pero pagdating sa Pilipinas, puro angal pa rin sila. Ang mahal ng bilihin. Uuwi pa rin naman. Saka lang sila angal pag naapektuhan na sila. Pero pag nasa ibang bansa,
Wala kami pakialam. Ganun. Yun ang isang ano natin, yun ang isang problema nating mga Pilipino sa mga kababayan natin. Hangga't hindi sila apektado, hindi sila umaaray. Tulad yan sa extrajudicial killings, di ba? Ang dami, may mga nagtatanggol pa rin kay Duterte. Kesyo mga addict daw yan, kesyo mga pasaway, mga latak ng lipunan. Pero kung sa kanila kaya mangyari yan, masasabi rin kaya nila yan? Ano rin kaya nila yung ganyang argumento nila na ano, ika nga buhay yan, di ba? Hindi yan basta-basta ano. Halimbawa na lang sa aming pamilya, di ba? Mula pa nung araw, kumikilos na kami hanggang nandito na kami sa Italy. Ganun pa rin ang aming advocacy hanggang sa may nangyari sa amin. Ano ang salita sa amin ng mga ibang naririto? Aktivista kasi kayo kaya ganyan. Ang anak niyo naging aktivista din, kaya ganyan ang napala ng anak niyo. Bukas parang pag-iisip pag-iisip nila, iba talaga sinaktan ka na, lalo pang sasaktan. Kumbaga sa hindi ko sila maintindihan talaga. Kumbaga, ano ba pinaglalaban namin para din sa kanila? Yun nga. Kasi dapat nilang maintindihan, dapat maintindihan ng mga kababayan natin. Kaya may 8 oras na trabaho, kaya may mga benefits, may mga sick leave, mga aktivista na yan. Galing sa mga aktivista yan, di ba? Yun ang hindi nila maintindihan. Yes, I think dyan din pumapasok yung kahalagahan talaga ng pag-aaral ng ating history. Kasi kahit yung karapatan ng mga babae na bumoto, pinaglaban yan ng mga kababaihan. Di ba? Correct. Important. So, yung EDSA 40, actually, ang bayan ng Gabriela ay naghahanda din para sa Feb 25. Nagko-coincide yan sa Bantay Katarungan Week. At marami pong mga pagkilos ang isasagawa sa iba't ibang bansa sa Europa at meron din gagawin sa The Hague mismo kung nandun yung trial. Although sa Feb 25, walang trial. So syempre, inaaya natin. Pwede nyo nang elaborate o i-detalye yung mga sa isang linggo nating aktibidad sa 22 hanggang 27? 28. 28? Okay. So, kung para po sa mga hindi makakapag-notes ngayon, pwede niyo po ulit puntahan ang Duterte Panagutin Network Europe, Facebook, and Instagram. Pero ilalatag ko lang po yung entire Bantay Katarungan Week. Sa 22nd, kaya po ng sabi ni Cathy, Sunday, sasalubungin po natin yung mga victims' families and yung mga rights groups and lawyers na darating galing pong Pilipinas na papasok po sa ICC during the hearing. So, on that day, inaanyanahan po natin yung mga taong dumating. Kasi po sa umaga, we will have a prop making activity. Sama-sama po ulit tayo gaya po noong September, magpe-painting, gagawa ulit po ng mga materials. And then meron din po tayong activity sa hapon sa harap ng ICC na may kilos protesta po tayo ng hapon after lunch ng 1 p.m. sa harap po ng ICC para po sa mga makakarating from outside Europe. The following day po, the 23rd, Monday, which is the first day of the hearing, meron po tayong kilos protesta po ulit ng 7 a.m., 7:30 a.m. to 9 a.m. sa harap po ng ICC. Kaya po natin ginawa ng maaga to para rin po makapwesto tayo ng maaga pag dumating po ang media. Kasi po we know na once na 9, 9:30, 10, magpapasukan na po ang mga tao sa loob ng ICC. So at least kung may mga media or anybody who's interested to get to know more about Duterte Panagutin or talk to the delegates galing pong Pilipinas, yung rights and victims' families, rights groups and the lawyers, available po sila sa umagang yon. Pero po dun sa hindi makakapasok sa loob ng ICC kasi I want to tell everyone na limited po ang magiging seats dahil po this is a monumental part of the case. Itong first confirmation of charges hearing, meron po tayong watch together na activity din po. So during the case itself from 10 to 3 p.m., meron po tayong location na ibibigay sa mga mag-attend para po sama-sama po tayong manonood. Ganun din po sa 24th na meron pong watch together. Lalagtawan ko po muna ang 25 kasi po walang kasong ng araw na yon. Pero 26 po, plano po natin magkaroon ng misa ng bayan para po we pray for the Philippines, we pray for the victims' families, we pray for justice, and then magka-candlelighting, magkaka-vigil po tayo sa 26 ng gabi. And sa 27th po, which is the last day of the hearing itself, supposedly, kung hindi iikli ito,
magkakaroon din po tayo ng gathering po ulit. And sa 28th po, may pagka-send off po ito para po sa mga galing Pilipinas. This is an opportunity rin po for the victims' families and the lawyers and the rights groups to speak in front of the media, the audience, to talk about what happened during the case. And ito pa po yung sama-sama po ulit ng mga tao na pagsusuporta po sa mga attendees. Sa 25th po, gaya po ng sabi ni Cathy, across Europe may mga activities but specific po to The Hague, Wednesday, dahil wala rin pong kaso on that day. We will have EDSA Revolution commemoration sa harap po ng The Hague Central Stations. May space po tayo doon para po from around 4:30 onwards, mag-gather po tayo to commemorate EDSA Revolution. And hindi lang po ito commemoration ng EDSA itself, but also yung continued po na struggle natin against corruption, struggle natin against impunity, struggle natin against imperialism. Alalahanin po natin doon, gaya ng conversation natin, na hindi po ito tao, kundi sistema. So, Cathy, may idadagdag ka ba sa across Europe? Yes. Siyempre, ang center, of course, ng ating mobilization, especially on the 22 and 23, ay sa The Hague. Pero bukod doon, may mga bansa na magsasagawa din ng regionally coordinated na activities sa 23. So, meron pong mga magsasagawa ng mga pagkilos, either sa harap ng embassy, sa kanilang mga bansa, or sa mga matataong lugar kung saan pwede silang magkaroon ng mobilization. Madami din pong mga ino-organize na iba't ibang forma ng events. Actually, kahapon, nagkaroon na kami ng film showing about Duterte drug war galing sa Westback, at pinag-usapan na namin yung Bantay Katarungan Week. So, within this week, meron ding mga iba't iba pang mga events na mangyayari. Either mga film showing yan or mga forum, discussions. So, kung nasang bansa man po kayo, just look into, lalo na yung mga mass organizations na mag-organize ng mga ganitong forms ng events. So, we really encourage everyone to get engaged and to join, get to know what's happening, why are we even calling for Bantay Katarungan Week. Kasi ano po yan, part po yan ng ating pagka-Pilipino. Mga Pilipino po, kahit sabihin pa natin na pag nasa abroad, nagiging komportable, aminin nyo, part of you, meron dyan na talagang gusto nyo ng isang Pilipinas na merong katarungan, merong justice, merong kapayapaan, may tunay na demokrasya, at kaginhawaan. Lahat po tayo, dyan tayo nag-unite. At ito ang parte ng pagpapanagot kay Duterte ay patungo po doon. Kaya mahalaga po ang ating partisipasyon. Ipanalo po natin ito, mga Pilipino sa Europa, magpakitang gilas tayo. Yun. At syempre, hindi din po nagtatapos sa February. Sabi nga natin lahat kanina, mahaba-habang laban pa to. Sistema ang kailangang baguhin. Kaya join po sa mga organizations na sa tingin nyo ay makakatulong kayo o makapagbigay kayo ng mga ideas, maririnig ang inyong mga boses para po sa kagalingan ng mga migrante sa Europa at para po sa tunay na pagbabago sa Pilipinas. Andyan po ang mga miyembrong organisasyon ng Gabriela Europe, meron po kaming chapter sa Gabriela Rome, may Gabriela Germany, ako po ay part ng Gabriela Germany, meron pong Pinay sa Holland, sa Netherlands, meron pong mga migrante chapters sa madaming bansa, at meron ding anak bayan sa UK, pero sana magkaroon din ng anak bayan sa iba pang mga bansa, dahil kanina nga, youth are not weak, you are the hope of the motherland and hope for change. Kaya get engaged. Of course, we also call for donations. Meron kaming link for crowdfunding. So, kung kaya nyo pong supportahan financially or i-forward sa makakilala nyo na gusto mong support financially yung campaign, mahabang pang campaign pa to, sabi ni Atty. Twisi, 3 to 10 years. Kaya, kailangan din ng financial support. Madami pong gastos ang kampanya. Thank you so much. At
yeah, kita-kita po tayo sa The Hague or dito sa Germany sa aming mga events. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa dahil nakapaloob na doon yung mga hihingin sana naming mensahe Pero talagang punong-puno na yung mga sinabi ninyo. Pero kung may By the idagdag way, pa kayo, pwede pa. yes, meron akong dadagdag. So, going back to 1 Billion Rising kami sa Gabriela, Germany, we will be demonstrating sa Munich. Sa Munich, magkakaroon sa February 14 ng security conference. So imagine, February 14 pa talaga nila ginawa. Ang security conference na to, yung mga delegates from the governments, mga policy makers, mga members of the parliament, international organizations, mga ministers mag-meet sa Munich para pag-usapan ang international security policy. Pero alam naman natin kung anong pag-uusapan nila doon. Diba? Ang pag-uusapan nila ay kung paano pa nila paiigtingin ang panlulupig ng mga bansang imperialista katulad ng US at Germany sa mga bansang katulad natin. No? At kaya andun kami para iwagayway ang Gabriela flag at ang International League of People's Struggles flag at sasabihin namin sa kanila na we are against the security conference at yung strong message na ang grassroots organizations at ang mga mamamayan ay patuloy na titindig para labanan yung ganitong mga maniobra ng imperialist countries. Ikay, may idadagdag ka pa? Kami rin po may OBR na activity. Pinaplano pa lang po pero we're planning to do something sa Feb 14 sa Utrecht naman po, Pinay sa Holland, together with ang magli-lead po nito. And connecting din po sa OBR and violence against women. Siyempre alam po natin ang susunod na buwan ay ang International Women's Month and ang March 8 ay International Working Women's Day. So meron din pong activities ang Pinay sa Holland sa mga araw na ito sa Feb 14 at saka sa March 8. Sana po ay sumali kayo at gaya rin po ng sabi ni Cathy, marami rin po mga organisasyon dito sa Netherlands. Sana po kung may mga nakakakiliti sa mga interest ninyo bilang isang migrante, kababaihan, LGBT, mga kabataan, o bilang Pilipino, sali po kayo. Pinay sa Holland, nandyan din po ang migrante. Sana po sumali rin po kayo sa Duterte Panagutin Network para po makilala iba-iba pa pong mga grupo dito sa Netherlands and sa Europe. Yun lang po. Total nangubida ka na kayo sa OBR ninyo. Sa OBR ninyo dyan sa mga inyong lugar. Mangungupita na rin ako dito sa Bologna, Italy. Meron kaming maliit din na pagkilos at katulad may sayaw at saka konting diskusyon tungkol sa nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas. At ang aming tema ay kababaihang migrante, ipaglaban ng karapatan, manindigan laban sa karahasan at korupsyon. At ito ay gaganapin sa Centro delle Donne, sa Via del Piombo. At kaya kinukumbida ko yung mga kasamahan namin nandito nakikinig na nandito sa Bologna na sana ay magpunta kayo at supportahan ninyo itong 1 Billion Rising dahil taon-taon naman ay nakakasama ang Filipino Women's League at ang Migrante Bologna sa pagdadaos ng 1 Billion Rising Dance. Itong aming flyer, kaya sana kung makita niyo doon sa aking post, kasama ang Filipino Women's League at saka Migrante Bologna. Sama-sama po tayong sumayaw laban sa karahasan at korupsyon. Okay. Diyan pa sa Roma, Egay, meron ding 1 Billion Rising na gagawin ng gabi. Alam ko meron din ng Gabriela Rome. Hindi ko lang alam yung partikularidad ng program. Pero sa 22 merong may pagkilos na para sa panagutin week. And then sa 15 ko meron din. And then March 1. Yung tatlong sabay-sabay yata tayo ng March 1 yung Bologna at saka yung Roma yung migrante. So busog na busog tayo dalawa yung ating diyan ba sa wala nang tanong diyan kapit sa mga nandito sa mga nanonood sa atin, wala nang tanong diyan. Tingnan ko simulan natin si Ate Cressy. Ayan, bumati si Joy Villanueva, ang sabi, babae, paglaban mo ang iyong karapatan. Tapos si Cap Rene, siya yung nagsabing yung nabubugbog ng mga kalalakihan. Ayan.
Tinimpa, magandang gabi Marivic daw. Magno. Marivic, o ba, ang si Marivic. Aba, pati si Bishop. Antonio Oh, si Bishop Ablon, Pablo, yan. nandito. Si Saka si Cap Gary, Gary chairman. Martinez. Cap Edwin. Cap Edwin Reyes. Edwin. Ayan, ang sabi ni Cap Gary, tao na ang #1 kalakal ng bansa ngayon at saka nalimutan na daw ang diwa ng EDSA kasi ibinalik na natin ang anak ng diktador. Yun. At meron pa Mary Grace. Magandang Si gabi daw ano, sa lahat. Si Kens. Si Ken, si Bossing. Ako, nanonood. Yung iba, lumilitaw dito, so hindi ko na nakita yung mga pangalan. Pero kanina nakita ko sila, si Ken na nanonood din. Yan. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo at sana tuloy-tuloy na yung panonood ninyo at pakikinig dahil sabi ko nga nung isang linggo, ay hindi pa ako nagsabi nun. Nung isang linggo nung sama-sama tayong lahat ng telecasters, ang ugnayan sa Himpapawid ay isang maliit na boses lamang. Pero kung ito ay ating ipamamahagi sa iba, ay kahit paano makakatulong tayo sa pagpapamulat pa ng mas nakararaming mga kababayan natin. Yun lang. So, ayan, si Cap Rodney, nanonood din. Kaya maraming salamat sa inyong lahat at sama-sama nga tayo sa February 14, sa 1 Billion Rising at saka yung ating Bantay Katarungan Week sa February 22 hanggang 28. Okay. Maraming salamat, Ikay and Kathy. Thank you po. Salamat Always a po. pleasure. Thank you Buhay ang mga po. kababaihan. Buhay. Bye. Abante, babae. Abante, babae. Abante. Yun. Yes. Thank you. Salamat. So, doon na tayo sa panawagan. Padaan niyo sa lamig. Patuloy na panawagan na mailitaw ng gobyerno at mabigyan ng katarungan ng mga biktima ng enforced disappearance o sapilitang pagkawala. Kabilang ang mga desaparecidos na sina Basudesos at Dexter Kapuyan. Lahat ng sangkot dapat managot. Duterte panagutin, Marcos singilid. No to agency sa Decreto Clusi sa Italia. Tapos, laging subaybayan ng ugnayan sa Himpapawid ng Radyo Roma tuwing Huwebes, 9 ng gabi hanggang sa oras na ito ay matapos. Meron ba tayong mga babatiin? Ay mga birthday. Oo, malagay ang kaarawan sa mga nagdaraot ng kanilang mga birthdays, anniversaries, Anniversary. mga fiesta, kasal, at binabati rin namin ang aming pamangkin na si Jed at si Joby at ikakasal na sila bukas sa Pilipinas. Maraming best wishes pala sa inyong dalawa. Yun. Okay, guys. May babatiin ka? Batiin mo na yung misis mo. Yung hipag ko nag-birthday nung Feb 10, nung Martes. Happy birthday, Atenel. Saka happy Valentine sa inyong dalawa, sa inyong mag-asawa. Kila Ate Tracy, kay Cap Edo, kay Edo na saka sa misis niya, kay Cap Rene, sa mga misis niya. Kanino pa? Okay, tsaka sa... Kay Ikay at saka kay Cathy sa kanilang mga mahal sa buhay. Happy Valentine's Day sa inyo pong lahat. Gawin nating makabuluhan yung araw ng mga puso. Kapalaganapin ng tunay na pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Okay na tayo sa pagkain ng buhay. Edo, may kopya ka? Okay, Edo. Edo, may kopya ka? Meron. Okay, so para sa ating pagkain ng buhay mula sa banal na aklat ng mga pahayag, Kapitulo 22, versikulo 18 hanggang 19. Pagdaragdag sa Biblia, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Amen. Okay, natapos na naman po ang isang gabi ng broadcast ng Ugnayan sa Himpapawid na sabi nga ika-251 broadcast na po ito. Kaya ito po si Dit Centeno de Jesus nagsasabi sa inyo na asan ba yung nakasulat na to? Na sulong mga kababaihang migrante dahil alam natin na tayo ay aktibo at makapagpapamulat pa ng iba. Kaya sana'y dumami pa tayo at makapagbigay pa ng mas malawak at matibay na inspirasyon sa lahat. Mabuhay kababaihang. Jean Jesus po mula sa Migrante Bologna. Sana po magkita-kita ulit tayo sa susunod na Huwebes para sa isa na namang Edisyon ng Ugnayan sa Himpapawid. Magandang gabi po.
Okay, at ito mong inyong lingkod, Egay Ponson, nagsasabing dito katotohanan ang pinapanigan at dito interes ng bayan ang pinoproteksyonan, hindi ang interes ng iilan. Magandang gabi po. Salamat Kap Edo, aming pong director ng Ugnayan sa Impapawid. Salamat sa ating mga guests. Kati Ikay. Salamat sa inyong lahat at sa ating mga naging taga-subaybay ngayong gabi. Ang ugnayan sa Himpapawid ay inihandog ng umangat ang ugnayan ng manggagawang migrante tungo sa pag-unlad